Sekreto kapag hirap kang kumalas sa partner mo na lalaki. Yon. Well, anyway, okay ba yung hairstyle natin dyan? Actually, gusto ko sana magpahaba ng buhok kaso yun na nga, masyadong mainit. Hindi natin kinaya. So ito, nagpagupit tayo. Well, anyway, ito na nga, sekreto kapag hirap kang kumalas sa partner mo na lalaki. Okay? Kasi marami-rami din na medyo nahihirapan or parang hindi alam kung anong yung dapat gagawin para kumalas sa partner na lalaki. Lalong-lalo na sa mga nahihirapan dyan. Sa mga nasasaktan, yung tipong na-stress na. Pero hindi pa rin kaya na kumalas sa mga partner nila. Or yung isa dito is nahihirapan na mag-move on. Lalong-lalo na kapag yung mga lalaki is ayaw silang pakawalan. Or nagpaparamdam pa rin. Well, una sa lahat mga utol, isa lang po yung masasabi ko dyan. Na yung pinakasusi or yung pinaka-key is nasa sa inyo na mga babae. Yes. Ibig sabihin ay walang magagawa yung lalaki kapag ayaw na talaga ng babae. Pero Kuya Kiko, ganun na nga. Ayaw ko na nga sa kanya, umiiwas naman na ako, pero pupunta pa rin siya sa bahay, tinatawagan pa rin niya ako. So ito po, uulitin ko na naman, yung pinakasusi ay nasa sa inyo. Okay, may kasabihan nga tayo na walang matutuka yung manok kung walang palay. Okay, kasi kapag may palay ay talagang tutukain po yan ng manok. Diba may kasabihan din tayo na kapag ginusto is may paraan. Kapag ayaw is maraming dahilan. So ibig sabihin utol, kapag umiiwas ka and then hinahayaan mo pa rin siya na tumawag sa'yo, and then kapag pumupunta siya dyan sa bahay ninyo is nakikipagkita ka pa, isa lang po ibig sabihin yan ay hindi ka pa po handang-handa or totally na umayaw sa kanya. Nagpapakita ka pa rin eh. Yes, nandyan ka pa din or sinasagot mo pa din yung tawag niya. Kapag gusto mong umayaw utol, try to condition yourself or disiplinahin mo yung sarili mo. Kung totoong ayaw mo na ba talaga. Kapag ayaw mo na, kailangan is kontrolin mo ito. Hindi yung umaayaw yung isipan mo, pero yung damdamin mo is kumakapit pa. Ito po mga utol, lagi ninyong tandaan na kailangan nating pairalin yung isipan natin. Kasi siya po ito yung nakakakita ng mga pasakit at saka kung ano yung mga kabalastugan na pinapakita din ng partner mo. Which is, nakikita ito ng isipan natin. Na siya itong nag-a-analyze. Na siya itong nag-iisip. Na uy, ganito pala yung partner ko. Pero kapag puso mo kasi is, hindi naman niya nag-iisip eh. Hindi niya nakikita kung ano yung meron. Basta yung sa kanya is, minamahal mo lang yung tao na ito. So kung naguguluhan ka na kumakapit pa yung puso mo sa pagmamahal pero yung isipan mo is umaayaw na, uulitin ko po ha, pairalin po yung isipan. Ibig sabihin ay sundin mo po kung ano yung nasa isip mo. Dahil yan po yung magliligtas ng buhay mo. Hindi yung puso mo utol. Sa pagmamahal kasi, yes yung puso natin is mapagmahal talaga yan or sadyang mapagmahal yan. So kung palagi natin itong susundin is mamahalin niya kahit sino. Kahit barumbado, kahit babaero. Yes. So that's why may isipan tayo na siya itong magko-control sa ating nararamdaman. Na oy, teka lang puso. Huwag mong mahalin yan kasi barumbado yan. Kasi rapist yan. Kasi babaero yan. Yes. So yan po yung silbi ng isipan natin. Na kailangan talaga nating pairalin yung ating isipan. So, ganun na nga mga utol. Kapag nahihirapan ka sa partner mo, always think and think and think. Na kung gustuhin mo talaga na kumalas ay wala ring maggagawa yung partner mo. Kung hindi mo siya kikibuin, kung hindi mo siya haharapin. Yes, sa ngayon ay medyo mahirap dahil ganun na nga, isa pumipilit pa rin siya. Pero kapag patuloy na lagi-lagi na umaayaw ka talaga na sa kanya ay balang araw utol is kusa din po yan nahihinto. And then kung gusto mo talagang makamove on totally ay huwag na huwag mo siyang kibuin or huwag na huwag mong buksan yung pintuan mo sa kanya.
That's why nahihirapan ka na mag-move on dahil, yes, kapag may connection pa kayong dalawa, ito po yung nagpapahirap sa'yo. That's why hindi ka nakaka-move on until ngayon. So yun ang po yung tanging solusyon. Kapag hirap kang kumalas, uulitin ko na naman ha, yung pinakasusi po is nasa sa inyo. Wala sa partner mo na lalaki. Dahil kapag hinahayaan natin na yung mga partner ninyo na lalaki, yung ipapadesisyonin mo ay talagang hindi ka niyan papakawalan hanggat napapakinabangan ka niya. Pero at the same time na napapakinabangan ka niya, pero ikaw naman ito ay nahihirapan. So, kailangan natin utol na ikaw talaga itong mag-decide. Dahil wala talagang magagawa kaming mga lalaki kung ayaw na sa amin ng mga babae. Kapag umiiwas na sa amin yung babae, kapag hindi na humaharap sa amin yung babae, kapag hindi na sinasagot yung tawag namin ng mga babae, ay kusa rin naman talaga kaming hihinto. Yes. So that's why utol, kapag nahihirapan ka na, isa lang po yung tanging solusyon dyan. Atras, and then wag nang magparamdam na. Okay? So again, uulitin ko pa, always remember na yung pinakasusi ay nasa sa inyo na mga babae. Okay? So yun po mga utol sana nakatulong yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, yes, PM is the key sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang bait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawangan.